Good morning po, Katimog. Nandito po tayo sa Section 1 na kung saan po ito'y binabaha ng nakaraang bagyong Uwan. Minabuti po ng barangay Musan South sa pangunguna ni Cap Edgar na bigyan sila ng ayuda kasi sila po yung lumusapiktado ng nakaraang bagyo. Hello po, ito ng barangay. Kapanguna ni Kapatid Jenis sa inyo po. Alam niyo po, matutulog na lang siya nung gabi na yun. Naalala ba niya, mag-ipak ka kung gaano karami yung nasa section 1 na apektado ng unay na yan. So, ganun po kayo kamahal ng inyong anak. Hindi naman kayo, alam niyo naman po yun, di ba? Every time na talagang bumababa kami, at kahit ito paano ay nabibigay ang barangay sa inyo po, no? Pero hindi niyo po alam na ngayon ay ginagawa na po ng paraan yung kanal natin dito. Ginagawa na po yung paraan. Kaya sa susunod na bagyo, magkakasubukan nyo dito. Kung dadaloy ng maayos yung tubig. Kasi noong isang araw, pinapunta ni Ate Rida dito, si Engineer Claire. Kasama si Kapitan. Pinasurvey na nila yung nagiging cost ng baha dyan, di ba? Ginagawa na ba ngayon? Ginagawa na. Oh, ginagawa na. Oh, palapakan natin sila Ate Rida. Si Mayor Rida Arroyo. Diba? Sila yung nagpupunta nung isang araw ng Edgar na puntahan yung engineering nila. Kaya andyan na. So sa susunod na ulan, wala nang baha. Wala nang magsuswimming. Wala na mag-swimming. Ano na lang, dive. Dive. Mas ako dyan. Oh. Ibigay na eh. Wala naman programa at wala namang sasabihin. Lagi na lang nandito. Ay nga pala! Papakabitan ko ito ng 4 na CCTV. Yan! Ate na. Akala ko na, andito na eh. Hindi, para namumonitor din namin kung kasama yun. Pero ito lang, hindi lang ito problema ng ilaw hanggang section 2. Yung isang araw na andyan kami ni Hepe kasi sinisilip natin kung saan natin kakabit yung ilaw nyo. Malamang yung ilaw dito magagaling na sa harmony. Padulso ko ito. Pero yung CCTV na andyan na. Ayun na, napaka ito may ate. Ito si ate. Tapos ano pala? Lusin! Advance info na sa inyo, no? Palalakihan yung ano rito sa likod ng yung ating outfall, yung informal dyan. Ayon din sa assessment ng ating city engineering at ng SCOG, kailangang malaki ang lalabasan ng tubig. Okay? Para ma-accommodate yung napakaraming volume ng tubig na nanggagaling dito. Actually, ang tubig hindi naman galing dito eh. Galing pa dun sa Francisco, sa Carrieto, papasok ng Francisco, baba ng Melody, malalaglag dito sa atin. So tayo ang nagiging catch basin. Kaya pauna na, maglalatag kami ng dyan, ng informal dyan. Para hindi na nasa kalsada yung tubig. Unahin lang yung paglilinis dito, pagpapalaki ng outfall. At dito kasi, di ko lang kung sino yung mga nandiyan sa gilid, no? Pinapauna ko na nakita ng ating SCOG na pati kalsada nasakop na. Kaya magkakaroon tayo ng clearing talaga dyan. Sa main road lang, Kap? O pati lahat sa ito ang nakita namin sa main road. Kalsada na ho kasi ang medyo natungtungan ng ating yun yung mga paunan. Pero ang bottom line ay ilalagay natin sa ayos yung lugar niyo para di na kayo laging binabato yung Yun ang pinagsisikapan ng solusyonan ng ating mahal na mayor. Yung instruction ni Mayor Aterita na maayos itong lugar na ito. Kasama si Kong Arthur. So, yun lang po. At kasama rin po natin si Kagawad sa Sela Store. Marika, Kagawad. Palapakan po natin si Kagawad sa Sela. Kasama sa mga magsipag na Kagawad. Malalaman po si Kagawad Aurelio de Monteverde, Kagawad Ina Mendoza, Kagawad Dennis Imperial, Kagawad Claire Flores, Kagawad Alex Gran, Kagawad Caranto.
Yun lang po at God bless. Mag-ingat po tayo lagi. Bigyan na po tayo. Bigyan na tayo. Umalis yung mga bata. Diba? Yaman na yung agad. Natin. Salamat sa nagbigay ng ayuda. Kasi makasalita May mensahe ka ba sa barangay natin? Ano pa, galing ng barangay captain natin kasi nagbibigay sila ng ayuda para sa mga binabaha. Kaya maraming salamat sa pagmamahal ng ating kapitan. Barangay Igar Celes, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa amin dito at sa pagmamahal sa amin dito lahat. Kami ay ligtas dahil sa inyo. Salamat